Matapos ang kasal ng pinsang si Lucia, naiwan si Rica sa reception na lasing at halos di na makatayo pa. Pero isang gwapong binatang di nagkatabiling tulungan siya at dalhin sa inukupang kwarto ng hotel. Subalit dala ng kalasingan, di na alam ng dalagang kanyang ginagawa at nagpaubaya sa lalaking kasama niya. Pagising kinabukasan, laking gulat ng dalaga na makitang wala siyang saplot at may katabing lalaki. At nang di niya matanggap ang lalaking to ay si Aldrin, ang half-brother ng asawa ng pinsan niyang si Lucia. At nagkataong si Lucia Vera pa ang first love ni Aldrin. Hayop ka? Manyak? Diyos ko, ang kabibi ko. Pinagsasamantala ng gago. Hoy Rika, huwag ka mag-inarte dahil hindi kita type. At mas lalong di kita pinagsamantalahan. Sa gwapo kong to? Di alam ni Rika ang gagawin. Naiinis sa sarili dahil wala siyang matandaan. Nababasa ko sa mga novel, kapag nakuha ng lalaki ang babae, masakit daw. Pero bakit parang wala akong nararamdaman? Gulong-gulo na si Rika sa mga nangyayari. At kahit anong pilit alalahanin ang nangyari, wala pa rin siyang maalala. Oh my G! Hindi kaya talagang may nangyari sa amin. At kaya wala akong maramdaman kasi Jutes siya? Kasing laki ng palito ang junior niya? Basta, pinagsamantalan mong inosente kong katawan. Isusumbong kita sa daddy ko. Ipapakulong kita. Hoy, babaeng Armalite ang bunganga na kasing baho ng suka mo kagabi. Huwag mo ako matakot-takot dahil ikaw ang nang akit kagabi. Sumunod lang naman ako sa gusto mo at nag-enjoy ka naman. Puisit kang lalaki ka. Saglit natigilan si Rika na ilang sandali may narinig silang katok. Ganun na lang ang takot niya ng pagbukas ni Aldrin, bumungad sa kanyang amang si Cedric at ang ina niyang si Priscilla. Rika, ano tong ginagawa mo at may kasama kang lalaki? Dad! Rika's POV. Gamit ang nanlalabo kong paningin dahil sa kalasingan. Kanina ko pa nililibot ang tingin ko sa paligid. Reception party ng pinsan kong si Lucia pero nasa na ba siya? Saglit ko lang siyang iniwan para kumuha ng alak pero wala na siya pagbalik ko. Nasa na ba sila? Huwag niyang sabihing umalis na sila. Sa bagay, iilan na lang din naman pala mga bisitang naiwan. Karamihan nagsipag-uwian na rin pagkatapos silang matanggap ang mga souvenirs na bigay ng bagong kasal. Alam ko sa sarili ko, tipsy na ako. Kung bakit naman kasi ang sarap ng alak na natikman ko kanina, kaya nawili ako at naparami ang inom ko. Muli kong nilibot ang tingin sa paligid at napansin ko rin na wala na iba pang angka namin. Kahit sila mommy at daddy wala na rin. Mukhang nagsipag-uwian na silang lahat at naiwan ako. Sis, uwi na tayo. Akmang tutunggain kong alak sa kupita nang marinig kong boses ng kakambal kong si Robbie. May kasama siyang babae na kung di ako nagkakamali, anak ng isa sa mga bisita nila Lucia. Mauna ka na, susunod na ako. Ayoko maging third wheel sa date ninyo, no? Bigkas ko. Tamad ako na upo sa katabing upuan sabay lapag sa hawak kong kupita. Sa bagay, pwede ka naman magstay dito sa hotel kung gusto mo. Ito pala ang keycard ko. Ikaw nang gumamit dahil balak namin mag-joyride ni Julia buong gabi. Nakangiting bigkas ni Robbie sabay abot sa akin ng kanyang naipareserve na kwarto dito sa hotel. Bala ko rin sana magpa-reserve ng kwarto kanina dahil bala ko magstay sa hotel na to kahit 3 araw lang. Pero hindi nangyari dahil naging abala nga ako kay Lucia. Buti na lang give up nitong kapatid ko ang reservation niya. Wala nang bawian ha. Sige na, layas ka na sa harapan ko. Enjoy! Sana maabot ninyong langit. Nakangisi kong bigkas. Napansin ko sinaman pa ako ng tingin ni Robbie bago niya hinatak ang babaeng kasama niya. Mag-joyride pa pwede naman sila sa kwartong to. Bigkas ko kasabay ng pagsipat ko ng tingin sa card na hawak ko. 3rd floor room 303. Di ko mapigilang mapangisi sabay abot sa kupita na may lamang alak. Inubos ko ng inumin yon kesa naman masayang pa. Pagkatapos muli akong kumuha ng isa pa at mabilis na ininom. Hanggang sa hindi ko na namalayan pa na naparami na palang na inom ko. Iniwan nila ako pues, mag-e-enjoy ako mag-isa. Nang maramdaman kong di ko na kaya, muli kong nilibot ang tingin sa paligid. Mukhang kailangan ko na rin magpahinga. Wala naman na ako makakausap sa party na to. Wala naman talaga ako ibang makakausap. Si Lucia lang kaibigan ko dahil siya nang nakakatsaga sa ugali ko. Ayaw sa akin ng mga halos kasing edad ko. Masumaraw kasi ugali ko kaya nga kahit sa school, bilang lang ang mga estudyanteng nakakasundo ko.
Minsan, iniisip ko inggit lang sila sa akin dahil di hamak na mas maganda ako sa lahat kaya ayaw nila sa akin. Muli akong tumayo sa pagkakaupo nang makaramdam ako ng matinding hilo. Shit! Mukhang tinamaan na ako ng alak ah. Dumudoble na rin ang paningin ko. Parang gusto ko na tuloy pagsisihan kung bakit uminom pa ako ng marami. Sa kakapilit kong tumayo at maglakad na maayos, aksidente naman na natisod ako. Tatanggapin ko na sana magiging kapalaran ko nang maramdaman ko ang paghigpit ng kung sino sa bewang ko bago pa ako matumba sa sahig. What have you done, lady? Nasaan ang mga kasama mo? Iinom-inom ng marami tapos di naman pala kaya? Bigkas ng seryosong boses sa punong tenga ko. Ramdam ko ang init ng hininga niya kaya hindi ko mapigilang mapalunok ng sarili kong laway. Nang unti-unti kong iangat ang paningin ko, gano'n na lang ang pagkagulat ko nang kaagad sumulubong sa aking paningin ang seryosong mukha ni Aldrin. Yes, si Aldrin, ang half-brother ni Corton. Di ko maiwasang titigan siya. Shit, pogi pala ng galunggong na to. Tsaka ano to? Bakit ang bango niya? Hey, lover boy, my knight in shining armor. Ikaw na ba ang sagot sa mga dasal ko? Di ko mapigilang bigkas. Pati yata pagsasalita ko'y naging kakaiba na. Kidding. Shit. Nasa na ba ang mga kasama mo? Don't tell me na iniwanan ka nilang lahat dahil sa sama na ugali mo. Narinig kong bigkas niya pero hindi ko na lang pinansin pa. Nangunyapit ako sa leg niya para sana umamot ng kahit konting lakas. Ilang saglit lang bigla ako nakaramdam ng pangasim ng aking sikmura kasabay ng di ko napigilang pagsuka. Narinig ko pa ang malutong niyang mura bago ko kinain ng kadiliman. Paano ba naman kasi? Sapul yata siya sa suka ko. Aldrin's POV. Shit, anong ginagawa mo? Shit! Sunod-sunod kong pagmumura habang nakatitig sa walang maling na si Rika. Sino ba naman ang matutuwa? Ako na nga tong nagmamagandang loob, sinukahan niya pa talaga ako. Ang sama talaga ng ugali ng babaeng to. Parang gusto ko tuloy pagsisihan kung bakit ko pa siya nilapitan. Dapat tiniyaan ko na lang siya eh, kesa naman maperwisyo niya pa ako ng ganito. Sa simbahan pa lang di na maalis-alis ang pagkakatitig ko kay Rika. Ewan ko ba, gandang-ganda talaga ako sa babaeng to. Kaya lang hindi naman siya ang tipo kong babae. Ang gusto ko yung mga katulad ni Lucy or Lucia na mukhang inosente at mabait. Yun nga lang si Kuya Corto nang nagwagi sa puso niya. Wala na ako magagawa pa kundi ang mag-giveaway na lang. Ayoko sa babaeng hindi ako gusto. Ayoko ipilit ang gusto ko, lalo na kung ito hindi makakabuti sa relasyon ng dalawang taong nagmamahalan. Dahil sa nakakayang sitwasyon, wala akong choice kundi tuluyan ng buhatin si Rika. Di ko rin naman siya po pwedeng pabayaan. Baka ako ang malagot kapag mapahamak ito. Karga-karga ko siya paalis at palabas sa sana dito sa reception party. Nang bigla akong habulin na isa sa mga waiter. Inabot ng isang keycard kaya't kaagad ko na rin tinanggap. Kung di ako nagkakamali, pag-aari ni Rika to kaya naman di ko napigilan ng mapangiti. May pakinabang din naman pala ang babaeng to eh. Di na ako mahihirapan pa kung saan ko siya dadalhin dahil naka-check-in naman pala siya dito sa hotel. Dadalhin ko na lang siya doon at iiwan at least nakagawa ko ng kabutihan sa kapwa ko. Kahit hindi kami magkasundo, magkakaroon siya ng utang na loob sa akin. Mabilis kong dinala si Rika sa kanyang hotel room. Pagkapasok namin sa loob, kaagad ko siyang dinala sa kama at inihiga. Mukhang lasing na lasing ang babaeng to dahil di man lang siya nag-react pagkababa ko sa kanya ng kama. Feeling ko talaga bukas pa ng umaga to magigising eh. Yun nga lang akmang lalabas na sana ako ng kwarto nang mapansin ko ang madumi kong kasuotan. Nasukahan nga pala ako ni Rika kanina at ayoko maglakad dyan sa labas na nangangamoy suka ko. Hindi ako dugyot at sinisigurado ko malinis ang katawan ko sa lahat ng oras kaya naman nagpa siya ako na ipagpaliban na lang muna ang paglabas. Maliligo muna ako, total naman, tulog na tulog si Rika. Di niya malalaman na nagstay pa ako na matagal dito sa kwarto. Mabilis kong hinubad ang kasuotan ko o order ako ng pamalit na damit online. Sana lang may deliver ka agad dahil wala na akong balak pang gamitin ang suot kong nasukahan na ni Rika. Nakakadiri kasi talagang amoy. Kay gandang babae napakalasinggera. Wala sa sariling napatitig ako kay Rika nang mapansin kong gumalaw ito.
Akala ko talaga magigising siya dahil nagpapabaling-baling na ito sa higaan. Baka dahil sa sobrang kalasingan, kaya hindi siya komportable ngayon. Shit, ang init. Lakasan mo ang aircon? Narinig kong sigaw niya. Lasing na lasing at hindi alam ang kanyang ginagawa. Mabilis kong dinampot ang remote ng aircon ko, lalo kong binabaan ng temperature. Tingnan ko lang kung magrereklamo pa siya. Pagkatapos kong gawin yon, di ko na pinansin pa ang balisang si Rika. Mabilis na ako naglakad patungo sa banyo para maglinis ng katawan. Di ko na kaya pang naaamoy ko eh. Ang baho talaga. Pagkapasok ko sa banyo, mabilis na ako naligo. Ang damit kong nasukahan, tinapon ko na sa basurahan. After kong maligo, o-order na lang ako ng damit online. Ayos lang naman siguro na magtatagal ako sa kwartong to. Wala naman akong gagawing masama. Pagkatapos kong maligo, ginamit kong isa sa mga bathrobe na nakita ko. Mabilis ako lumabas ng banyo pero kaagad ding napatda nang dumakong paningin ko sa kama. Si Rika. Nakahubad na niya ang suot niyang gown at tanging pang ilalim na saplot na lang ng katawan ang natira sa kanya. Nakatuwad pa ito habang nakasubsob ang mukha niya sa unan. Narinig ko ang reklamo niya na sobrang init daw. Di ko mapigilang mapalunok ng sarili kong laway habang pinagmamasdan siya. Lalaki ako at normal lang naman siguro sa akin ang makaramdam ng pag-iinit kapag nakakakita ng babaeng halos wala ng saplot, di ba? Lalo ng babaeng kagaya ni Rika. Dali-dali ako naglakad patungo sa kama. Dinampot ang kumot, itinakip sa kanakatuwad na si Rika. Ibang klase palang malasing ang babaeng to. Natutulog ng nakatuwad. Ano ba? Sabi ngang init eh, get lost. Narinig kong angal niya. Bigla siyang naupo ng kama na siyang dahilan, kaya muling nahawi ang kumot na nakatakip sa kanya. Di ko napigilang mapalunok ng laway nang mapansin kong dumako sa akin ng pagkakatitig na. Nagising siya or let's say, gising siya. Napansin ko sinipat ako nito ng tingin bago gumuhit ang isang ngiti sa labi niya. Lover boy, ikaw pala, ang pogi mo naman. Bigkas niya habang dahan-dahan bumababa ng kama. Di ko tuloy mapigilang mapalunok ng sariling laway habang pinagmamasdan ang maladyosa niyang kaanyuan. Ganito ba talagang babaeng to kapag nalalasing? Imbes matulog, hindi mapirmi sa isang lugar. Ang gwapo mo. Alam mo bang no jowa since birth pa ako? What do you think? Maganda naman ako, di ba? Bulol niyang bigkas. Lalo tuloy akong nakaramdam ng pag-iinit nang nag-pose pa siya sa harapan ko. Nagpakawala na isang matamis na ngiti sa labi habang namumungay ang mga matang nakatitig sa akin. Kung di siya lasing baka isipin ko pa, inaakit niya ako eh. Lalo ko nagulat nang pasuray-suray siya naglakad palapit sa akin. At pagkalapit niya, mahigpit niya ako niyakap. Shit, abang mo naman, lover boy ko. Narinig kong bigkas niya sabay ng pagsubsob ng ulo niya sa dibdib ko. Para kung sinisilihan na ewan. Kahit amoy sukang babaeng to pero ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Malambot ang katawan niya at ang init. Rika, shit, anong ginagawa mo? Halika, bumalik ka ng kama. Bigkas ko habang ginigiya siya pabalik ng kama. Kaya lang naman siya makulit dahil lasing siya eh. Di dapat ako mag-take advantage sa babaeng lasing, lalo na't sa isang kagaya ni Rika. Habang pinipilit ko si Rikang ibalik ng kama, naramdaman ko naman ang paglinggis niya sa akin. Para itong sinasapian ng masamang espiritu at walang tigil sa katatawag sa akin na salitang lover boy. Kung naiba-ibang babae lang to kanina ko pa to iniwan eh. Kaya lang hindi pwede. Parang pamilya na sila ng Kuya Corton ko. At baka ako pang lumabas na masama kapag pabayaan ko ang babaeng to. Rika, tumigil ka na nga. Ano ba? Nakakairita ka na ha? Naiinis kong bigkas sa kanya. Parang gusto ko na nga pagpawisan ng malapot dahil sa ginagawa niya. Nakapulupot ang dalawa niyang kamay sa leeg ko. Habang hawak ko siya sa kanyang bewang, madala ko lang siya sa kama. Pagdating sa kama, mabilis kong hinaklit ang kanyang dalawang kamay sa leeg ko. Nagulat na lang ako nang malakas na akong hinila kayang ending, napasubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib. Ramdam ko ang pagwawala ng alaga ko sa pagitan ng aking hita. Lalaki ako at kanina pa talaga ako nagtitimpi sa mga pinagagawa ng babaeng to. Lalo na sa ganitong sitwasyon na nakahubad siya sa harapan ko at nakasubsob pa ako sa dibdib niya. Di ako santo na kaya magpigil ng ganitong sitwasyon.
lalo na nang naramdaman ko na naman ang kanyang kamay humahaplos sa likuran ko. Nagbibigay yun sa akin ng sobrang init ng katawan na hindi ko mawari. Lover boy, hoy, tulog ka na? Matutulog ka na lang ba? Narinig kong bigkas niya. Wala sa sariling napatitig ako sa kanyang mukha at kita ko, nakatitig din siya sa akin habang namumungay ang kanyang mga mata. Di na ako nakapagtimpi pa. Mabilis kong tinawid ang pagitan ng aming labi at kagad kong inangkin ang labi niya. Yes, heaven! Nalalasahan kong alak sa labi niya pero di ko na pinansin pa basta't ang alam ko, gusto kong namnamin ang lambot ng labi niya na kagad lumukob sa bukong pagkatao. Kung nakakaadik ang alak, mas nakakaadik yata ang labi ni Rika. Kay sarap at parang ayoko ng tantanan. Di ako pinanganak kahapon para di alam kung anong ginagawa ko ngayon. Katunayan nga, bago ako dumalo sa kasalan nila Kuya Corton, may nakasama kong babae sa kondo ko kagabi. Sabi nga ng mga kaibigan ko, pasimple daw akong palikero. Pero iba si Rika. Kakaiba ang lasa ng labi niya. Ang sarap at parang ayaw kong tigilan. Lalo na nang maramdaman ko na parang di naman siya sanay sa halikan. Nag-aalangan siyang tugunin ng halik ko nung una hanggang sa maramdaman ko ang pagbaon ng kuko niya sa likod ko. Niringkis niya rin ang dalawa niyang paa sa hita ko, kaya naman kahit nakasuot ako ng roba, ramdam ko ang init na nagmumula sa kanyang katawan. Lalo kong pinag-igi ang ginawa kong paghalik sa kanya dahil mukhang game naman ang babaeng to. Wala akong narinig na kahit anong reklamo mula sa kanya. Pagkos, ilang saglit lang naramdaman ko na lang, ginigiya niya na ang galaw ng labi ko. Nakikipagsabay na rin ang dila niya sa dila ko kaya naman, lalo ko nakaramdam ng pag-iinit ng buong katawan. Ang kanina ko pang pagtitimpi, biglang naglaho. Napalitan ng di may paliwanag na matinding pagnanasa. Ang kaninang medyo kalmado ko pang paglalaki, biglang nabuhay at ramdam ko ang paninigas nitong sumasayad sa isa sa mga legs ni Rika. Lover boy? Narinig ko pang bigkas niya nang pakawalan ko ang labi niya. Wala lang. Ganito ako kapag nakikipagniig. Sinisigurado kong nag-iiwan ako ng bakas sa babae kong kaniig sa pamamagitan ng kiss mark na iniiwan ko sa kanyang katawan at walang lusot doon si Rika. Hindi ko alam kung swerte lang ba ako ngayong gabi. Nandito na sa harapan kong isang napakasarap na putahe na hindi ko kayang baliwalain. Excited na akong matikman siya at bahala ng bukas. Ang importante, masaya ako ngayong gabi. Di naman siguro ito matatawag na pananamantala dahil pareho kaming nasa edad na. Hindi ko rin naman siya pinilit. Hindi ko kayang alisin dahil nag-enjoy ako pero isang pangyayaring hindi ko inaasahan ang sumunod na naganap. Naramdaman ko na lang ang pagsuka ni Rika at sapul talaga sa aking ulo. Yes, sinukahan niya na naman ako kaya't wala sa sariling napatras ako. Sabay hawak sa aking buhok at di ko napigilang mapangiwi nang maramdaman kung gaano kalagkit at kabaho iyon. Ang pagnanasang naramdaman ko kanina, biglang naglaho. Biglang kumalma ang alaga ko at buong pagdidiri. Tiningnan ko si Rika na parang wala lang, na muling bumalik sa pagkakahiga sa kama habang nakapikit ang mga mata. Shit! Bastos ka talagang babae ka. Di ko napigilang bigkas at kagad na bumaba ng kama. Sabi ko na nga ba poisonous talaga ang pumatol sa babaeng lasing, lalo na sa babaeng kagaya ni Rika. Sa pangalawang pagkakataon, sinukahan niya na naman ako at worst, sa ulo ko pa talaga tumama. Hindi ko pa nga napipigilan ng lalong makaramdam ng pandidiri nang maramdaman ko pa ang pagdaloy ng tubig sa aking mukha. Wala sa sarili na napatakbo ko pabalik ng banyo at sa pangalawang pagkakataon, muli akong naligo. Rika's POV. Nagising ako kinaumagahan sa isang hindi pamilyar na kwarto. Pagkamulat ko ng aking mga mata, wala sa sariling napabangon ako ng kama para lang matigilan nang maramdaman ko na wala akong damit pang itaas. Yes, nakahubad ako at tanging panty lang ang meron ako. Wala sa sariling muli akong napapikit. Parang gusto kong sabunutan ng sarili ko nang maalala ko kung ano nga bang nangyari kagabi. Lasing na lasing pala ako, di ko alam paano pa ako nakarating dito sa kwarto. Iisipin ko sanang baka bumalik ang kakambal kong si Robbie at siyang nagdala sa akin sa kwartong to nang mapansin kong may gumagalaw sa tabi ko. Nanlalaki ang mga mata na patitig ako sa gilid ko at
Ganon na lamang ang gulat ko na mapansin ko. Hindi pala ako nag-iisa dito sa kama. May katabi pala ako at alam kong isa siyang lalaki. Isang lalaking nakatalikod siya sa akin. Wala sa sariling napanunok ako ng sarili kong laway. Habang dahan-dahan kong hinawakan ang kumot na nakatakip sa kanyang katawan. At mabalis na hinawi at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Sa gulat, namakuan ko kung sino ito. Walang iba kundi si Aldrin. Yes, si Aldrin, ang half-brother ni Corton. Di ko na napigilan pa ang pag-alpas ng galit sa buo kong sistema. Mabilis kong hinawakan ng unan at walang sabi-sabi. Inihampas ko yon sa lalaking katabi ko. Manyak, bastos, walang iya. Di ko mapigilang sigaw, kasabay ng paulit-ulit na paghampas sa kanya. Napansin kong napabalikwasto ng bangon habang sa lubong kilay na napatitig sa akin. Inagaw niyang hawak kong unan at ibanto iyon sa sahig. Ano bang problema mong babae ka ha? Kagabi ka pa. Wala ka nang ginawa kundi perwisyuhin ako? Galit din niyang sigaw pabalik sa akin. Halatang naistorbo ko ang tulog niya. Lalo namang naninggit ang mga mata ko sa galit. At ako pa talaga ang may kasalanan. Pagkatapos ng tumabi sa akin dito sa kama, talagang siya pa itong galit. Di ko tuloy mapigilan ang lalong pag-alsa ng galit sa bukong sistema. Anong ginawa mo sa akin kagabi? Manyak ka? Manyakis? Galit kong bigkas at takmang sasabunutan ko sana siya, pero mabilis siyang umiwas. Buwaba ng kama bang di niya inalis ang pagkakatitig sa akin. Akmang bababa sana ako ng kama para sundan siya nang bigla siya nagsalita. Alam mo, Rika, hindi ko alam kung bakit ka nang bibintang. Sa itsura nating dalawa, halata namang ikaw tong pilit na inaakit ako eh. Bigkas niya kasabay ng paggalaw ng Adam's apple niya. Malagkit ang paraan ng pagkakatitig niya sa akin at gano'n na lang ang gulat ko na maramdaman ko na nakabuyang-yang nga palang dibdib ko sa harapan niya. By the way, nice mountain and cherry on top. Wala kang dapat ikahiya dahil natikman ko na yan kagabi. Nakangisi niyang bigkas. Lalong nanlaki ang mga mata ko sa galit at sa pagkataranta ko kaagad kong hinawakan ang makapal na comforter na binalabal sa katawan ko. Bastos, anong ginawa mo sa akin kagabi, ha? Pinagsamantalahan mo ko. Galit kong sigaw sa kanya at di ko na napigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Anong sinasabi mong pinagsamantalahan? Hoy Rika, sa pogi kong to mananamantala ko. Gayong ikaw nga tong kusang nagubad sa harapan ko eh. Sagot niya naman sa akin. Di ko na napigilan ang sarili ko. Kagad na ako napabulahaw ng iyak. Hindi. Hindi totoo yan. Pinagsamantalahan mo ko. Nag-take advantage ka sa kainaan ko kaya ipapakulong kita. Idedemanda kita hanggang mabulok ka sa kulungan. Umiiyak kong bigkas. Di ko na napigilan pa ang tuloy-tuloy na pagpatak ng luha sa aking mga mata sa isiping hindi na ako virgin. Nakuha niya na ang pagkababae ko nang di ko man lang namamalayan. Anong pinagsamantalahan? Hoy Rika, hindi totoo yan. Walang nangyari. Paano may nangyari sa atin ngayong comatose ka nga? Wala ka sa sarili mo at sinukahan mo pa nga ako. Galit na bigkas niya sa akin. Patuloy ako sa pagkatungal ng iyak na parang wala nang bukas. Hindi kayang tanggapin ang kalooban ko na naisahan ako nitong Aldrin na to. Whatever. Isusumbong kita kay Daddy. Ipapakulong kita. Galit kong sigaw habang mahigpit ang pagkakahawa ko sa makapal na comforter na nakatakip sa hubad kong katawan. Akbang sasagot pa sana si Aldrin nang pareho naming narinig ang malakas na katok sa pintuan ng kwarto. Dali-daling naglakad patungo si Aldrin para sana pagbuksan ang kung sino mang kumakatok, pero napatda din ang pagbukas ng pintuan. Sila Mommy at Daddy ang kaagad bumungad. Diyos ko, ano nangyari? Totoo nga ang narinig kong balita. May kasama kang lalaki sa hotel room na ito? Halos nag-hysterical na bigkas ni Mommy. Mabilis siya naglakad papalapit sa akin. Hinawi ang kumot na nakatakip sa akin at muli din niyang binalik sa katawan ko nang mapansin niyang wala akong saplot. Boyfriend ka ba ng anak ko? Bakit magkasama kayo ng silid? Paano kung mabuntis si Rika? Narinig kong bagalit na bigkas naman ni Daddy kay Aldrin. Parang bigla ako nakaramdam ng pagsakit ng ulo dahil sa mga narinig ko. Sa totoo lang, di ko alam paano ipaliliwanag sa kanila kung ano ba talaga ang nangyari dahil nalasing ako kagabi. Pero pagising ko ngayong umaga, may katabi na akong lalaki. Wala sa sariling napasulyap ako kina Daddy at Aldrin.
Nakayuko si Aldrin habang kinakastigo ni Daddy. Tinatanong ko anong nangyari sa aming dalawa kagabi. Sa sobrang kaba marahil, hindi na masyado makapagsalita si Aldrin. Heist, ano nga ba talagang nangyari kagabi? Bakit katabi ko siya sa kama kanina? Tapos subot-hubad pa ako. May nangyari ba? Pero wala naman akong kakaibang nararamdaman sa katawan ko. Ayos pa rin ako at wala namang masakit. Nabasa ko kasi sa mga modern romance book, masakit daw ang pagbababae kapag napasok ng lalaki. Pero wala akong nararamdamang kakaiba sa sarili ko, kaya posible na walang nangyari sa aming dalawa at natulog lang kaming dalawa na magkatabi sa kama. Sigurado po ako dito. Promise, wala pong nangyayari. Ano po, nag-kiss lang kami ni Rika pero hindi po kami umabot sa ano. Narinig kong sagot ni Aldrin kay Daddy. Hindi ko mapigilang mapangwi. Pinukol ko siya na masamang tingin dahil hindi man lang siya nagdalawang isip sabihin ng katagang yun kay Daddy. Ni ang pag-kiss na binanggit niya hindi ko natatandaan. Wala talaga akong malala dahil sa matinding kalasingan. Hayop ni Aldrin to. Humanda siya sa akin mamaya. Kakalbuhin ko talaga siya. Sinasabi ko na nga ba. May ginagawa siyang kabalastagan sa akin. Baka nga may nangyari sa amin at di ko lang naramdaman na nananakit ang kifi ko dahil jutay ang sandata niya. Sa naisip kong yon, parang gusto kong iuntog ang sarili ko sa headboard ng kama. Bakit ba nangyayari to sa akin? Promise, malagpasan ko lang problemang to. Magpapakabait na talaga ako. Mag-aaral ng mabuti para may pagmalaki ako nila mommy at daddy. Gusto kong makausap ang guardian mo. Tawagan mo sila ngayon din. Pautos na bigkas ni Daddy na labis kong kinagulat. Dad, sinabi ni Aldrin na walang nangyari. Hindi to big deal kaya hayaan niyo na po. Kaagad kong bigkas. Muli ako napatingin kay Aldrin at kaagad ko siyang inirapan nang mapansin kong nakatitig din siya sa akin. Rika, hindi ako pinanganak kahapon para di ko malaman kung anong nangyayari ngayon. Magdamag kayo magkasama sa kwartong to tas ganyan ang ayos mo. Gawain ba ng matinong babae yan? Galit namang singhal sa akin ni Daddy. Baka sa mukha matinding frustration kaya hindi ko na mapigilang mapaluha. Mula noon hanggang ngayon, tingin niya talaga sa akin walang kwenta. Porket mahina ako sa school, ganito niya na lang ako itrato. Ibang-iba ang pagtrato niya sa kakambal kong si Robbie kumpara sa akin. Cedric, tama na. I think kailangan muna nating panigan ang side ni Rika. Nasa tamang edad siya para magdesisyon ng mga bagay-bagay. I think kailangan natin siyang bigyan ng chance para makapagdesisyon siya ng sarili niya. Awat naman ni Mommy. Napansin niya marahil nag-uumpisa na akong lumuha. Sa bagay, kahit may kakulangan sa akin or mahinang IQ ko, si Mommy lang palaging kumakampi sa akin eh. Wala talagang amortong si Daddy sa akin dahil isa raw akong dakilang pasaway. Matigas ang ulo at hindi nakikinig. Pabayaang magdesisyon. Palagay mo kapag pinabayaan natin ang batang yan, hindi mapapariwara ang buhay niya? Ginusto niyang gawin ang bagay na to, kaya hindi ko ito mapapalagpas. Kailangan panagutan ng lalaki yan ang nangyari sa kanilang dalawa. Priscilla, babae ang atin, at sa laban na to si Rika ang talo. Bigkas ni Daddy na lalo nagpaiyak sa akin. Ikaw lalaki, tawagan mo ngayon din ang guardian mo. Half-brother ka ni Corton, diba? At sure ako mabibigyan mo ng magandang buhay ang anak ko. Hindi ko mapapalagpas ang nangyari sa inyong dalawa, kaya't kailangan mo siyang pakasalan sa lalong madaling panahon. Bigkas ni Daddy na labis kong kinagulat. Gusto ko pa sanang umalma sa sinabi ni Daddy, pero naramdaman ko na lang ang paghawak ni Mommy sa akin. Napatingin ako sa kanya at napansin ko, umiling siya sa akin palatandaan. Pinipigilan niya ako magsalita, pero hindi ako nagpaawat. Kailangan ko ipaglaban ang karapatan ko dahil kinabukasan ko ang nakasalalay dito. No, Dad. Ayoko pang mag-asawa. Hindi ko siya boyfriend para magpakasal sa kanya. Kaagad kong alma. Wala nang tigil sa pagpatakang luha sa aking mga mata. Hindi kayang tanggapin ang kalooban ko na panghihimasukan nilang isang napaka-importanteng desisyon sa buhay ko na dapat ako lang gagawa. Nasa modernong panahon na para sa fixed marriage na tinatawag, kaya hindi ko talaga matatanggap to. Sana inisip mo yan, baka ka gumawa ng kalokohan, Rika. Ayusin mo ang sarili mo dahil ngayong araw mismo, ipapakasal ko kayong dalawa ni Aldrin. Galit na bigkas ni Daddy. Padekwatrong naupo ito sa sofa habang kita naman sa mga mata ni Aldrin ang kaba. Di marahil siya makapalag sa sinabi ni Daddy, kaya pinili niya na lang manahimik at gamitin ang kanyang cellphone para tawagan ang guardian niya.
Ang alam ko, wala na siyang mga magulang. Yung babaeng nakaaway namin ni Lucia before, patay na. Samantalang sumunod naman kaagad ang daddy niya. Si Carto na lang ang natitira niyang kamag-anak, pati na rin ang kanyang lolo at lola. Kung magpakasal kaming dalawa na lalaking to, sigurado ko, magiging disaster lang ang buhay ko sa piling niya. Ano kaya ang mangyayari ngayong nais ipakasal ni Cedric ang anak na si Rika kay Aldrin? Tanggapin kaya to ng dalaga, gayong parang aso't pusa sila ni Aldrin? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.